Mahigit 23 milyong estudyante ang nagbabalik eskwela ngayong simula ng panibagong school year. Pero lumang problema pa rin ang sumalubong sa mga estudyante, gaya ng kulang o kaya'y binabahang mga classroom. May report si Oscar Oida. May mga guro pero walang estudyante sa unang araw ng pasukan sa Pascual Cruz Memorial Elementary School sa Kalumpit, Bulacan. Lubog kasi ito sa tubig bunsod ng high tide. Ayon sa principal, sanay na sila pero hiling nila. Kailangan talaga yung buong school ground ay mataasan. Nangangarap kami sir para sa mga bata. Ayon sa DepEd Bulacan, hinihinga na nila ito ng pondo. Wala mang face-to-face na klase, naka-modular o online ang mahigit 200 estudyante. Kapag high tide, may schedule na silang sinusunod kung ano gagawin. Sa Santa Lucia National High School, nagsiksikan sa 16 na classroom ang mahigit 1,000 estudyante. Di po kami nakakapag-concentrate po na maayos dahil po sa baha. Kinakagat po kami ng mga lamok. Ang Pantay Tamurong Elementary School sa Kawayan, Ilocos Sur na sinalanta ng bagyong Egay, muling binaha bunsod ng pag-ulang dala ng bagyong Goring. Noong una, nagdesisyong modular learning ang ipatutupad. Pero binago at natuloy pa rin ng face-to-face ang unang araw ng balik eskwela. Halos 50% po na yung mga classroom natin nabaha na muli ng bagyong Goring. Sa Bangged East Elementary School sa Abra, hindi lang PE, kundi lahat ng klase sa gym ginawa. Di pa kasi tapos ang pagkukumpuni sa mga binabahang classroom. Plywood at blackboard ang pader na naghahati sa mga seksyon. Nag-iiyak naman ang ilang mag-aaral sa kinder at grade 1 ng West Rembo Elementary School sa Taguig nang mahiwalay sa naghatid na magulang. Kabilang ang West Rembo sa 14 na eskwelahan na dating nasa jurisdiksyon ng Makati pero ngayon bahagi na ng Taguig. Ang ilang estudyante naka-uniforme ng Makati pero may bag naman mula Taguig. Wala namang nakikitang problema rito ang DepEd. You focus on the side of the learners. So whatever is for the benefit of the learners, that should be your priority. Sabay sa unang araw ng pasukan, ang pagbubukas ng 15 bagong paaralan sa mga liblib na lugar sa Visayas. Pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang turnover ceremony ng bagong school building, isang eskwelahan sa Cebu. Shifting naman ang klase sa ilang paaralan sa Dagupan City at Davao City. Dahil sa bagyong Goring, may mga eskwelahang walang pasok ngayong araw. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinampahan na ng reklamong alarm and scandal ang dating pulis na nanakit at nagkasa ng baril sa nakaalitang siklista sa Quezon City. Tumayong complainant laban kay Wilfredo Gonzales ang ilang pulis dahil tumangging magsampa ng kaso ang siklista. Sinuspindi rin ng LTO ang driver's license ni Gonzales. Itinanggi naman ni Police Brigadier General Nicolas Torre III na puinersa at hinaras umano ang siklista nang dalhin sa QCPD Station 11. Taliwas ito sa ikunento raw ng siklista kay Attorney Raymond Fortun. Pinapaimbestigahan naman ng PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ang anyay tila special treatment ng QCPD kay Gonzales nang iharap ito sa media noong linggo. Wala pa ring pasok sa ilang lugar bukas dahil sa masamang panahong dulot ng bagyong Goring. Suspendido pa rin ang klase bukas sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa buong probinsya ng Cagayan. Pati sa Magsingal sa Ilocos Sur. Wala ring klase sa lahat ng antas pati trabaho sa gobyerno sa buong Abra. Bahagya pang lumakas ang bagyong Goring habang patuloy na binabaybay ang extreme northern Luzon. Nakataas ang signal number 4 sa northeastern portion ng Babuyan Islands. Signal number 3 sa southern portion ng Batanes at natitirang bahagi ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa northeastern portion ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Batanes, northern portion ng Ilocos Norte at northern portion ng Apayao. Habang signal number 1 sa ilan pang lugar sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumapit o maglandfall ng bagyong Goring sa Babuyan Islands sa mga susunod na oras. Nasaang lalabas ito sa PAR bukas o sa Huwebes. Patuloy rin itong palalakasin ng habagat.
Sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin ang malaking bahagi ng bansa bukas. May malakas na ulan sa Northern Luzon, pati sa western section ng Southern Luzon at Visayas. Posible rin ang pag-ulan bukas sa Metro Manila. Ang tropical storm Haikui naman, inaasahang papasok sa PAR bukas. Kabi-kabilang rescue operations at paglikas ang isinagawa sa iba't ibang lugar sa patuloy na pananalasa ng Bagyong Goring at Habagat. May report si John Consulta. Gamit ang lubid, sinagip ang 6 na residenteng natrap sa rumaragas ng tubig sa Gonzaga, Cagayan. Kabilang sa mga iniligtas ang 3 batang edad 2, 5 at 6. Matindi rin ang baha sa bayan ng Santa Teresita. Ang ilang motor tinulak para makausad sa baha sa Masi Crossing. Pinaghahanda ang 14 na bayang posibleng bahain kapag tumaas sa 10 metro ang tubig sa Cagayan River. Sa Lemery, Batangas, nabalaw sa kanal ang isang truck habang tinatangkang i-overtake ang isang bus. Hindi na kasi makita ang mga kanal sa taas ng baha sa bypass road. Naialis kalaunan ang truck sa kanal. Pagbuhos naman ng ulan sa Bangged Abra, binaha ang ilang kalsada sa Barangay Bangbar na walang drainage canal. Sa Bacolod City, halos bubong na lang ang kita sa taas ng baha sa ilang lugar. Mahigit 6,000 residente ang inilikas. Ang isang pick-up na tinangkang iwasan ng mataas na tubig, bumangga sa gutter at tumagilid. Nasugatan ng driver at pasahero. Sa Iloilo City, mahigit 80 barangay ang binaha. Sinagip ang mga residente sa ilang lugar na mataas ang baha. Baha at landslide naman ang naranasan sa Antique. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagliyab ang helicopter na yan habang nasa himpapawid sa Florida sa Amerika. Maya-maya, nabali ang buntot nito at nagpaikot-ikot sa ere hanggang bumagsak sa isang apartment. Patay ang isang sakay ng helicopter at isang babae na napuruhan ng pagbagsak. 4 ang sugatan. Inaalam pa ng mga otoridad ang dahilan ng pagbagsak. Kakasimula lang ng election period ng barangay at sangguniang kabataan, 4 na insidente ng karahasan at mahigit 15 gun ban violation na agad ang naitala ayon sa COMELEC at PNP. Kabilang riyan ang isang kapitan na napatay sa pamamaril matapos mag-file ng Certificate of Candidacy sa Libon, Albay kahapon. 2 ang itinuturing na salarin. Hindi pa tukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP na tututok sa kaso. May lalaki ring nahulihan ng sumpak sa isang COMELEC checkpoint sa Quezon City. Dahil dito, paiigtingin pa nila ang pagbabantay sa mga checkpoint. Sa ngayon, mahigit 270,000 na ang nag-file ng COC. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan na si Mike Enriquez. Siya po ay 71 taong gulang. Halos 2 dekada siyang napanood gabi-gabi sa 24 oras. Mahigit 20 taong din siyang naging host ng public affairs program na Investigador. Si Mike po ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging Senior Vice President and Consultant for Radio Operations ng GMA. Siya rin po ang host ng Super Balita sa umaga at saksi sa Double B sa Super Radio DZBB. Mahigit 50 taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manonood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at empleyado ng GMA Network Inc. sa pagpanaw ni Boss Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Super Radio DZBB. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw. 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras.
Ang kanyang trademark na tinig, Sabi nga ng ilan same pa rin. ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. I'll read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Oras po natin, 38:30 seguros. Tutubukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako umaabot na sa 2 Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, no? Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot. Ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan, nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mano Mike. Mula giyera sa Iraq. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan Ngayon, ito na, sa lupa. Pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga nung barko, na mga sakong puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ng patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang sidhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita,
Kanya ring naipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung bagong strain o uri, excuse me po, hindi po yung coronavirus, ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick, hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? Ka na? Yes! Maaga. Ano na singilan mo? Oo, para magkaalaman. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Gabay namin sa paghahatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike. Hanggang sa ating muling pagkikita. Hanggang sa muli, Sir Mike, you will be missed. At yan po ang State of the Nation. Ako po si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.